Doc, kamusta po? Nakaraos na po ba? Sa kabila ng mga pangyayari, hindi kinamuhian ni Geneva ang kanyang kapatid na si Grace. Napakabuti ng puso nito, kaya't labis ang kanyang pagmamahal dito. Proud na proud siya, dahil napagtagumpayan nitong lampasan ang mga trauma sa buhay. Mula nang iwan sila ng kanilang mga magulang na mas piniling bumuo ng panibagong pamilya, sinuong nilang magkasama ang mga hamon ng buhay. Hindi sila natibag na mga pagsubok. Sa halip, nagpatuloy silang lumaban sa tulong ng puong may kapal. Nagbakawala ng hangin si Yar William bago niya tinanggal ang stetoskope na nakasabit sa kanyang lig. Nilaro ito sa kanyang mga daliri bago marahang tapikin ang braso ni Geneva. Ikinalulungkot namin, Miss Madrigal, ngunit hindi kinaya ng kapatid mo na isilang pa ang bata. Bukod sa mahina ang kanyang puso, masyado pa siyang bata kaya hindi na niya kinaya. Kusa nang sumuko ang kanyang katawan, at ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. At tuloy na sinasabi ni Yar William na kaya ng kapatid niya ang normal delivery, kaya't hindi niya magawang paniwalaan ang mga salitang binitiwan nito. Hindi ho. Hindi totoo yan, Doc. Impossible po ang sinasabi niyo. Malakas ang kapatid ko. Kinaya niya ang lahat ng pagsubok sa buhay niya. Malakas siya. Buhay pa ang kapatid ko. Ang kanyang tinig ay hysterical, puno ng luha at panghihina. Nakita ang pagkabahala sa mukha ni Yar William, kasunod ng sunod-sunod nitong pag-iling. Sa sobrang labis ng kanyang emosyon, halos maglupasay si Geneva hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang puting kisam. Napakurap siya at nilibot ang tingin sa paligid. Agad siyang bumangon nang maalala ang mga pangyayari, bago siya nawalan ng malay. Walang ibang tao sa kwartong pinaghigaan niya, kaya't mabilis siyang lumabas. Sinalubong siya ni Yar William. Wala na ang mahal mong kapatid, sabi nito. Nilinis ni Geneva ang kanyang lalamunan, bago nanginginig ang mga kamay na inabot ang palad ni Yar William nang huminto ito sa harapan niya. Kitang-kita niya ang pagkahabag sa mga mata nito. Docs, pakiusap po. Sabihin niyo naman sa akin na isa lamang pong biro ang lahat ng sinabi niyo. Hindi po pwedeng wala na ako. Siya na lang po ang mayroon ako. Kaya huwag niyo naman po akong biruin ng ganito. Muling naglandas ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang paniwalaan at mas lalong ayaw niyang tanggapin ang mga nalaman. Hindi niya kakayanin. Like what I've said to you earlier. Iha, wala na ang kapatid mo. Ginawa namin ang lahat, ngunit hindi niya kinaya. Bago namin tinanggal ang nakakonektang aparato sa kanya, hiniling niyang huwag mong pababayaan ang bata. Sa kanyang huling hininga, sinambit niya ang pagmamahal sa iyo at sa anak niya. Malakas ang kapatid mo, iha, ngunit napakahina ng kanyang katawan. Nakikiramay ako sa iyong kawalan, bulalas nito. Napaluhod si Geneva sa sahig. Walang kaparis ang sakit na nararamdaman niya. Sunod-sunod ang pagbuhos ng kanyang masaganang luha, habang patuloy na napasuntok sa tiles ng sahig. Lumuhod si Yar William upang awatin ang dalaga. Awang-awa siya rito, lalo na mayroon siyang anak na kaydaran lamang nito, at ganito rin ang naramdaman noong mga panahong nawala ang nobyo nito. Walang pag-aatubiling yakap ng may edad na si Yar William ang dalaga. Nais niyang iparamdam rito na hindi siya nag-iisa, kahit na hindi sila mag-aano-ano. Lakasan mo ang loob mo, iha, dahil kailangan ka ng pamangkin mo. Ikaw na lang ang tanging meron ang bata. Naghihintay na siya sa'yo, iha. Kaya tumayo ka na tuntahan siya. Pagbibigay nito ng lakas habang patuloy na hinahagod ang likod ng humahagulgol na dalaga. Matapos ang ilang minutong pagdadalamhati, tuluyan ng tinahak ni Emily ang kinaroroonan ng kanyang mahal na kapatid. Nasa morgue na ito, at mas pinili niyang unahing puntahan ito kaysa sa bata na nakainom ng tuluyan. Marting, malamang martir, ang ibig sabihin, ang kinaroroonan ng kapatid. Halos hindi niya na maihakbang ang mga paa, palapit sa kinahihigaan ng kanyang walang buhay na kadugo. May tabing ito ng puting tela, at nag-alinlangan siyang alisin iyon. Diyos ko, bakit niyo po hinayaan ang mangyari ito sa kapatid ko? Wala siyang hinanakit sa Diyos. Hindi niya lang lubos maipaliwanag kung bakit hinayaan ng lahat na humantong sa ganito. Kulang pa ba ang dinanas niya sa kamay ng mga lalaking walang puso? Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Tinatagan niya ang loob upang makita, mahaplos, at mayakak kahit sa huling pagkakataon ang kanyang mahal na kapatid. Unti-unti niyang inalis ang tabing sa mukha ni Grace. Nahigit niya ang hininga nang tumambad sa kanya ang wala ng buhay na si Grace. Nanginginig ang kamay niyang hinaplos sa mukha nito. Maging ang labi niya ay nanginginig ng hagkan niya, ang nanlalamig na noo nito. Walang isang salitang lumalabas sa kanyang bibig, habang yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Ang sakit at bighati ay nadarama niya sa bawat patak ng kanyang luha.
Kahit na humiyaw siya, hindi na maibabalik ang kanyang kapatid. Grace, mahal na mahal ka rin ni Ed. Pangako ko sa'yo, hindi ko pababayaan ang anak mo. Ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Magpahinga ka na, kapatid ko. Huwag mo kaming isipin pa, dahil hindi ko pababayaan ang anak mo. Maging masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Tuluyan mo nang nakamtan ang kaluwalhatian. Sige na, bunso, si ate na ang bahala sa lahat. Mahal kita, Grace. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Sambit niya habang patuloy sa pagdaloy ng kanyang mga luha. Malalim siyang humugot ng hangin nang bumitaw sa kanyang walang buhay na kapatid. Hinagkan niya pang muli ang noo nito, bago niya pinawi ang kanyang mga luha. Hinaplos niya ang pisngi ng kapatid, bago siya nagbigay ng isang matamis na ngiti. Paalam, bunso. Kay sakit at kay bigat sa pakiramdam ng kanyang binitawang pamamaalam. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tabing sa mukha ng nakababatang kapatid. Sa pagtalikod niya sa morgue, muling pumatak ang kanyang mga luha. Humakbang siya ng diretso, hindi lumilingon. Hindi na niya kayang tingnan ang pagpasok ng isang lalaki sa morgue. Malalim na paghinga ang kanyang ginawa, bago tahakin ang kinaroroonan ng bata. At nang tuluyan na niyang marating, natutop niya ang bibig. Tahimik siyang umiyak nang lapitan ang bata. Mapait siyang napangiti, nang walang makitang pagkakakilanlan sa kanyang pamangkin. Tanging Abigail lamang ang nakadikit sa pinaghihigaan nito. Nanginginig ang kamay niya, habang hinahaplos ang pisngi ng maliit na anghel. Mahimbing itong natutulog, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nadudurog ang puso niya para sa bata. Dahil nabuo na ito sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari, nawalan pa ito ng ina. Michael na lang ang ipapangalan sa iyo ni Nanay Fimo, okay? Tumulo muli ang luha niya na agad naman niyang pinawi. Niyuko niya ang bata at hinagkan ito sa noo. Ikaw ang anghel namin ng mama mo na nasa langit na. Simula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Mamahalin kita, anak, nang higit pa sa buhay ko. Madamdamin niyang saad. Uno ng pighati, napangiti siya nang biglang ngumiti ang natutulog na sanggol. Impit na lamang siyang umiyak bago lisanin ang silid. Hindi niya pa maiuwi ang bata. Kaya naman lalakarin niya na lang muna ang libingan ng pinakamamahal niyang kapatid. Labag man sa loob niyang tawagan ang mga magulang. Ngunit kailangan, dahil hindi niya kakayanin ang mag-isang mataas na gastusin. 20 anyos pa lamang siya, at ang tanging trabaho niya ay pagiging tindera sa isang pandesalan. May ipon man siya, ngunit hindi yun sasapa. Ang nakasasama lamang ng loob niya, wala umanong maitutulong ang mga ito. Naibato niya ang gali sa pagdadamdam sa kanila. Ngunit mas napatunayan niya, yun ngayon. Nang hihina at puno ng galit para sa mga magulang, tinungo pa rin ni Emily ang kanilang barangay. Wala nang iba pang maaaring tumulong sa kanila, kundi ang kanilang butihing kapitana lamang. Maraming salamat po, Captain John. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang pagtulong niyo sa amin. Sambit niya, hilam na ang luha sa kanyang mga mata, habang muling kausapin ang huling taong humingi siya ng tulong. Naihatid na nila sa huling hantungan ang pinakamamahal na kapatid. At ni anino ng kanilang mga magulang ay hindi nila nakita. Tinanggap na niya ang mapait na katotohanan. Siya na lamang at ang pamangkin ang tanging magkasama sa buhay. Ginagap ng butihing tagapaglingkod sa kanilang barangay ang kanyang palad, at marahan itong pinisil. Walang anuman, Emily. Pinapangako kong tutulong at maglilingkod ako sa abot ng aking makakaya. Hiling kong humilom ang puso mo, lalo't may batang nangangailangan ng lakas at gabay mo. Lumaban ka lang, Emily ha. Kayang-kaya mong lampasan ang lahat, dahil isa kang malakas na babae. Anito na nagpangiti sa dalagang namumugto ang mga mata. Saglit na bumitaw ang babae, upang dumukot ng ilang papel na pera. Gayon ang 3 buwan niya sa pwesto, at ang natanggap na sweldo ay buong puso niyang iniabot sa nagdadalamhating dalaga. Tanggapin mo ito, iha. Inilagay nito ang pera sa palad ng dalaga. Batid na kakailanganin niya ito sa ospital upang tuluyan ng makuha ang sanggol. Captain John. Muling umagos ang masagana niyang luha. Ano kay buti ng kanilang kapitan sa kanya? Gayonpaman, hindi naman sila magkaano-ano. Sobra-sobra na ang tulong na ibinibigay nito sa kanya. Kung sino pa ang hindi nila kadugo, siya pa ang tumutulong sa kanila ng labis. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo, Captain John. Hulog po kayo ng langit sa amin. Kung wala ho kayo, hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Hindi po talaga nagkamali ang mga tao sa pagpili sa inyo, dahil napakabuti po ng puso nyo. Naway marami pa po kayong matulungan. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan, lalo na po itong pagtulong nyo sa amin. Muli, maraming salamat. Tumutulo man ang kanyang luha, nakapaskil naman ang masayang ngiti sa kanyang labi. Meron na kasi siyang pambayad sa ospital,
at makakasama na niya ang pamangkin. Saka na lang niya isipin ang pagtataguyod dito. Sa ngayon, kailangan niyang tibayan ang loob. Lalo't mag-isa na lamang niyang susuungin ang hamon ng buhay. Ngumiti ang babae, bago siya tumango. May ngiti rin sa kanyang labi nang bumitaw siya sa yakap nito. Matapos ang ilang pag-uusap, nagpaalam na siya dahil kailangan na siya ng kanyang anak na si Michael. Ilang taon ang mabilis na lumipas, at ngayon nga ay nasa unang baitang na sa elementarya ang batang si Michael. Lahat ng marangal na trabaho ay pinasok na ni Emily upang matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit kahit halos gawin niya ng araw ang gabi, hindi pa rin nagiging sapat, lalo pat umuupa pa sila ng bahay, bukod pa sa tubig at kuryente. Nanay, magpahinga ka naman po. Hindi ka na po nagpapahingay. Kung matulog man po kayo, ilang oras lang. Hindi ka rin po kumain ng hapunan, baka po magkasakit ka na niyan. Saad ng munting paslit na si Michael, habang yakap-yakap ang inang nagtitimpla ng kape. Matalinong bata si Michael, kaya sa murang edad nito, naiintindihan na nito ang hirap ng buhay, lalo na ang mga sakripisyo ng kanyang mahal na ina. Alas negatibo 6 na, ngunit ang tanging hapunan lamang ni Emily ay kape. Ang natirang kanin, kasi kaninang tanghali, ay sa anak niya na lamang ipinakain. Wala nang kalaman-laman ang kanilang lagayan ng bigas. Wala na rin siya ni pisong kusing, kaya kailangan niyang tiisin ang gutom. Ilang beses na nga ba siyang nagpalipas ng gutom dulot ng kawalan ng pera. Magmakaawa man siya sa tindahang pinagkakautangan. Wala rin itong silbi, dahil nagbigay na ito ng ultimatum na hanggat hindi niya nababayaran ang lagpas 1,000 niyang utang, hindi siya pwedeng umutang. Kaya niyang tiisin ang gutom, ngunit ang anak niya ay hindi. Katatapos niya pa lamang sa gabundok na labahin na ipinapalabas sa kanya ng guro, na siyang may-ari ng inuupahan nilang bahay. Wala siyang sasahurin, dahil ang serbisyo niya, sa mga labahin nito'y bayad lamang sa 1 buwan nilang upa. Bukas ay sa palengke naman ang trabaho niya. Tuwing Biyernes ang pasahod sa kanya doon, kaya bukas pa siya magkakaroon ng pera. Napangiti si Emily nang itigil ang paghahalo sa kapeng kanyang tinitimpla. Umupo siya sa paanan ng kanyang munting anak, upang magpantay sila. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito, na tumatabing sa maputi nitong pisngi, at inilapit iyon sa likod ng tenga nito. Hinaplos niya rin ang mukha ng anak, bago siya nito gawaran ng isang napakatamis na ngiti. Pinatakan niya ito ng magaang nahalik sa magkabilang pisngi. Hindi magkakasakit si nanay, dahil mas malakas pa si nanay sa kalabaw. Okay. Isa pa, kumain ako kanina. Hindi mo lang siguro napansin si nanay, dahil busy ka sa homework mo, malambing niyang wika. Napalabi naman ang bata, dahil alam nitong nagsisinungaling ang kanyang ina. Kahit na abala ito sa paggawa ng assignment, nakabantay pa rin siya sa mga kilos at galaw ng kanyang ina. Palagi na lang po kayong nagsisinungaling, nanay. Sinasabi niyo pong busog kayo, kahit hindi kumakain. Palagi ko po kayong nahuhuli na hinihilot ang likod, binti, at mga kamay niyo. Minsan niyo pa nga pong sinabi, kay Papa G na bigyan kanya ng lakas para sa akin. Huwag na po kayong magsinungaling palagi sa akin, nanay, dahil palagi ko po kayong binabantayan. Hindi niyo lang po ako napapansin, dahil hindi ko po pinapahalata. Hindi naman po ako manhid at bulag, nanay. Namumuo ang luha sa mga mata ng batang si Michael. Hindi alam ni Emily kung ano ang sasabihin. Nakalimutan niyang matalino ang kanyang anak. Hindi nga pala umuubra sa kanya ang mga pagtatakip sa mga nangyayari. Humugot siya ng malalim na hangin. Na-proud ako sa iyo, anak. Promise din ni nanay sa iyo na kapag nagkaroon ako ng maayos na trabaho, ibibili kita ng mga damit. Yung hindi galing sa ukay-ukay. Hinaplos niya ang pisngi nito, at ikinagalak ng bata ang kanyang sinabi. Nagislapan pa ang mga mata nito na ikinatawa niya. Yumakap sa kanya ang bata sa sobrang saya nito. Thank you talaga ng marami, nanay, saad nito. You're welcome palagi, anak. OSAT. Ako'y maghahanda na ng hapunan natin. Ano palang gusto mong luto sa manok na binili ko? Fried chicken o adobo? May ngiti sa labi niyang tanong. Tila napaisip ang bata. Adobo na lang po, nanay, dahil wala pong sabaw yung fried chicken. Sagot nito na ikinatawa niya. Okay, adobong manok ang ulam natin ngayon, anya rito. Tumango-tango naman ang bata. Iniwan na niya ito sa sala, habang sinusukat ang binili niyang sapatos. Nagsaing na muna siya at saglit na iniwan ito, upang makapagbigay ng bayad, kahit hindi buo kay Aling Lolita. Pasalamat lamang si Fee na kahit masungit ang matandang tindera, ay nakakaunawa naman ito. Hindi pa rin pwedeng umutang, Fee ha, hanggat hindi mo pa napaid, yung lista mo sa akin. Masungit na sabi ni Aling Lolita,
habang nagsusulat sa papel ng ibinigay na pera ni Fee. Opo, Aling Lolita, sa susunod na sahod ko po'y mababayaran ko na po yan. Pangako, niya ritong tinanguan lamang na matandang tindera. Bumalik na sa bahay si Fee. Mga isang oras pa ay tuluyan na niyang natapos ang pagluluto. Inaya niya ang anak na kumain. Bukas ay ang labahin naman nilang mag-ina ang tatrabahuhin niya. Matapos nilang kumain, nilinisan niya na muna ang anak bago niya ito patulugin. Bandang 9 oras na nang maramdaman ni Fee ang matigas na higaan. Ramdam niya ang nangangalay niyang likod at binti, maging ang kasukasuan, kaya kinuha niya ang liniment oil at nilagyan ng ilang parte ng kanyang katawan na nananaki. Mabilis siyang hinila ng anto. Pagsapit ng panibagong umaga, naghanda na muna ng agahan ang dalaga para sa kanilang mag-ina. Hinayaan niya lamang sulitin ng anak ang tulog nito, lalo't palagi itong maagang gumigising kapag papasok sa eskwela. Pinusod niya ang maalong buhok, bago tipunin ang gabundok nilang labahin. Ibinabad niya na muna ang mga iyon bago inaya ang anak na mag-agahan. Sa gitna ng pagbababad ni Fee sa kanyang mga labahin, humahangos na lumapit sa kanya ang kababatang si Ava. Kunot ang noo nitong sinundan siya. Sino bang humahabol sa "Yot hingal kalabaw ka diyan?" Tanong niya sa kaibigan, na ngayon ay nagpupunas ng pawis. Huminga-hinga muna si Nelia, bago sinabi ng sadya sa kaisa-isa niyang kaibigan. "B, may alok ako sa iyong trabaho. Malaki ang sahod at pwede mo pang isama ang ina at anak mo." Bulalas nito na ikinatigil ni Fee sa kanyang ginagawa. Agad na nagbanlaw ng kanyang kamay ang dalaga, at masayang inabot ang kamay ng kaibigan. "Legit ba yan, B?" Paniniguro niya, sunod-sunod na tinanguan. "Saan at kailan?" Excited niyang tanong. Napakalaki ng 100,000, kaya siya naingganyo sa alok nito. Huwag lang sanang pagbebenta ng puri, dahil hinding-hindi siya papasok sa ganong trabaho. Baling magdildil ng asin, huwag lang madungisan ang kanyang iniingatang puri. Pagiging kasambahay ang magiging trabaho mo, B. Medyo malaki yung bahay at ikaw lamang ang maglilinis. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman mahirap dahil mga high-tech na ang mga gamit doon sa mansyon. Kinakailangan ko na kasing umalis dahil may sakit si Mudra at wala namang ibang mag-aalaga sa kanya. Bakit ako? Dahil ako lang naman ang nag-iisang bruha niyang ana. Ikaw ang napili niya dahil bukod sa masipag ka, alam kong kailangan mo ng trabaho. So ano, game ka ba? Magsisimula ka na bukas. Stay-in ang gusto ni Bossing. Ayaw na ayaw niya yung palaging umuwi. Salaysay nito na walang pag-aalinlangan sinang-ayunan ni Fee. "Sobrang laking tulong ng alok mo sa akin, B. Thank you ha. Hulog ka talaga ng langit sa amin mag-ina," nagagalak niyang anirito. "Asus, maliit na bagay lang, B. O sige na, alis na ako ha. Pakiabot na itong regalo ko sa maganda kong inaanak, dahil kailangan ko pang hakutin ang lahat ng gamit ko sa mansyon. Babalikan kita rito bukas na mga 6 oras dahil 9 oras ang lipad ko pauwi na Mindoro." Saad pa nito. "O Sej, Nelia, salamat ulit hapati na rito sa regalo mo. Siguradong magtatatalon na naman yung inaanak mo sa saya. Alam mo naman yun, basta regalo." Tuwang-tuwa, napapangiti niyang wika na ikinangiti naman ng dalaga. "Always welcome. O siya, aalis na ako." Yumakap siya sa kaibigan at pilyang pinalo ang pang-upo nito. "Sana all, pinagpala diba?" Sambit pa nito matapos kumalas ng yakap sa kanya. "Luka-luka ka talaga," nasabi niya na lamang sa kaibigan. Mula pa noong bata sila, likas na ang kapilyahan nito. Tuluyan nang umalis si Nelia, habang si Fee naman ay iniwan na munang binabad ang kanyang labahin. Gising na ang kanyang anak na ngayon, ay naghihilamos na ng mukha. Binati ni Fee ang kanyang anak, at agad na ibinigay ang regalo mula sa kaisa-isa nitong ninang. "Wow, ang dami pong dress," kitang-kita ang tuwa sa kite na mukha ng bata. 5 pares ng Barbie dress ang natanggap nito, at iba-iba ang disenyo at kulay, kaya manghang-mangha si Michael. Lahat ay sinukat nito, at bilang ina, natuwa si Fee sa saya ng kanyang anak. "Bukas, anak, babalik si Ninang Ava. May inaalok siyang trabaho sa akin na tinanggap ko na agad. Malaki-laki kasi ang pasahod sa papasukan kong trabaho, at bukod pa roon, makakasama kita. Maging behave ka doon, ha?" "Okay po, nanay," masayang tugon nito. Napangiti si Fee at inanyayahan ang anak na kumain. Mas lalo pa siyang natuwa, dahil si Michael ang naglaban ng kanilang mga undergarments. Hinayaan na lamang ito ni Fee na magpresenta na tutulong sa kanya sa mga gawain, at nang sa ganun ay mapagaan ang kanyang trabaho. Nagpresenta rin ang bata na tumulong sa pagsasampay. Ngunit tinanggihan ito ni Fee, dahil batid niyang pagod na ang kanyang anak. Nang makita niyang natutulog na si Michael sa sala,
dinala niya ito sa kanilang silid. Naghanda na rin siya ng pananghalian, at nang matapos ay naligo na siya. Pagkagising ng kanyang anak, sabay nilang nilantakan ang pagkaing kanyang inihanda. Nang tuluyan ng matuyo ang mga sinampay, tinupi na nilang mag-ina ang mga ito at isinilid sa bag. Maaga rin silang natulog. Gayon ay umaga na, at araw na ng pagdadala ni Nelia kay Fee sa mansyon na pinagtatrabahuhan. Ready ka na ba? Mukhang kabado ka, natatawang tanong ni Nelia nang marating nila ang napakalaking bahay. Wala ang amo niya, dahil nasa business trip pa ito. Ngunit nasabi na nito sa telepono na alis na dahil sa ina nitong may sakit. Bakit naman ako kakabahan? Tanong niya sa kaibigan. Wala. Huwag mo na lang intindihin ang sinabi ko. Sagot ni Nelia na may nakakalokong ngiti, na ikinasal ng buong kilay ni Emily. Tumango na lamang si Emily at sumunod sa kaibigan, habang karga ang anak na nakatulog sa biyahe. Agad na itinuro ni Nelia ang lahat ng dapat matutunan ni Emily, at itinago rin nito ang ilang larawan ng amo. Dahil alam niyang kapag nakita ito ng kaibigan, aatras ito. Nang makita niya sa silid ng amo ang isang drawing book, nakita niya ang mukha ng kaibigan. Single pa ang amo niyang lalaki, at alam niyang hindi ito nakipagrelasyon. Nagbabaka sakali lamang siya na matuloy ang pantasya ng kaibigan at ng amo. Kung sakaling matuloy ang naudlot na pagtitinginan ng mga ito, siya ang pinakaunang tao na matutuwa para sa kaibigan. Dahil deserve nito at ng kanyang inaanak ang isang lalaki na katulad ng kanyang amo, guwapo, mabait, at successful sa buhay. So alis na ako, B, ikaw na ang bahala rito. Bukas pa ang dating ni Bossing, kaya pwede ka pang magsing pretty dito. Kapag nagutom kayo ng inaanak ko, dumukot lang kayo sa kusina. Walang problema kay Bossing yon. Kahit ubusin niyo pa ang stock ng kusina, dahil barya lang sa kanya yan, sabi ni Nelia. Nga rin pala, gusto ni Bossing na kapag pagod siya sa business trip, ipaghanda siya ng paborito niyang ulam, karikar at steak. Easy lang naman yon, dagdag pa nito. Oo, paano, Benaha, beautiful best friend, kumindat pa ito bago isinukbik ang bag. Muling nagpasalamat si Fee sa kaibigan. Kampante naman siya sa sarili, dahil marunong siya sa kusina, lalo na sa mga gawaing bahay. Pag-aalis ng kaibigan, sinimulan niyang suriin ang paligid ng napakalaking bahay. Medyo maalikabok ang bookshelf, kaya nilinisan niya ito, pati na rin ang living room kahit na malinis naman iyon. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa, kaya halos manginab na ang paligid sa mabusisi niyang paglilinis. Nanay, boses ni Michael na mukhang kagigising lamang, ang nagpatigil kay Emily sa kanyang ginagawa. Nilapitan niya ito at masuyong nginisyan. Nagugutom ka na ba, anak? Malambing niyang tanong, dahil maganegatibo 12 na at kumakalam na rin ang tiyan niya. Ngunit ayaw niya namang kumain nang hindi kasabay ang anak, kaya hinintay niya na lamang na magising ito, lalo't mayroon naman siyang ginagawa. Opo, nanay, nagkukusot ng mata nitong sagot. Sabay naman silang tinungo ng kanyang anak ang kusina ng mansyon. Namamangha pa rin talaga ang dalaga sa karangyaan ng paligid. Parang puno itong hitik na hitik sa bunga. Mukhang kahit ilang buwan silang ma-stock sa bahay na ito, hindi sila magugutom sa sobrang dami ng pagkain. Wow, ang dami pong pagkain, nanay. Pwede po kaya tayong kumuha kahit isa lang? Inosenteng tanong nito, habang binubuksan ang ref na puno ng laman, halos magsiksikan na sa dami. Ang tinutukoy niya ay ang mga tsokolate. Pwede naman siguro, hindi naman siguro mapapansin ng amo natin kung kukuha tayo ng isa, nag-aalangan man. Ngunit sa nakikitang pananabik ng anak, kumuha siya ng isang piraso. Pero anak, mamaya mo na kainin, okay? Kailangan muna nating kumain, para hindi ka sipunin, pangungondisyon niya. Agad namang sinang-ayunan ng bata. Matapos kumain, kinondisyon niyang muli ang anak na pumirmi lamang sa sala. Sinabi naman ni Nelia na pwedeng manood ng TV, kaya binuksan ni Emily ang telebisyon, upang hindi mabor ang anak, habang naghihintay sa kanya, na matapos ang mga kailangang tapusin. Sa hardin, nagtabas siya ng mga damo, nagbunot, at diniligan ang mga natutuyong bulaklak. Napapailing siya, dahil mukhang hindi ito napagtutuunan ng pansin ng kanyang kaibigan. Pagkatapos sa hardin, ang pool naman ang nilinisan niya. Tagaktak ang kanyang pawis nang matapos niyang linisin ang pool. Nagpunas siya ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang damit, at ipinasya na ring pumasok sa loob. Sinulyap niya ang tuwang-tuwa niyang anak na nanonood ng cartoons, bago siya pumasok sa silid na ibinigay sa kanila ng kaibigan. Minabuti niyang maligo, dahil nanlalagkit na siya sa pawis. Matapos malinisan ang sarili, inuntahan niya ang anak. Kailangan na kitang paliguan, sabi niya. Pagkatapos ko bang maligo, nanay, manonood pa rin po ako ng TV.
Pero anak, kapag nandito na ang may-ari ng bahay, hindi ka na pwedeng manood, okay, masuyong paalala niya. Nakakaintindi namang tumango ang bata. Tuluyan na niyang pinaliguan ito at pagkatapos ay hinayaan siyang manood. Nakinood na rin siya dahil wala naman siyang gagawin at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siyang madilim na ang paligid at tinignan ang anak na pulog na nakahiga sa kanyang mga hita. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV. Binuhat niya ang kanyang anak at dinala ito sa kanilang silid. Kinaumagahan, maagang naghanda si Emily. Iniluto niya ang ibinilin sa kanya ng kaibigan. Bandang 6 oras na siya natapos magluto at iniwan niya na muna ang mga hinandang pagkain sa lamesa. Wala namang pusa, kaya hindi niya kailangang mangamba. Tinakpan niya na lamang ang mga niluto at minamadali ang paglilinis ng katawan. Saktong tapos na siya sa pagliligo nang makarinig ng busina mula sa labas. Dali-dali siyang nagtungo sa malaking gete upang pagbuksan ang magiging amo. Sa kabilang banda, natitigilan si James. Hindi niya mayalis ang tingin sa babaeng nagbubukas ng gete para sa kanya. Tila napako siya sa kinaupuan, habang matamang nakatitig sa babaeng bumihag ng kanyang puso. Ilang taon na ang nakakaan, masasabi mang bata pa ang puso niya noon. Ngunit ang babae lamang na ito ang katangitanging nakukuha ng kanyang atensyon. Mas tamang sabihin na ito lang ang katangitanging babae na nakasungkit ng kanyang pihikan na puso. Ibang-iba kasi ito kung ikukumpara sa ibang mga babae na masyadong liberated. Bukod sa pagiging liberated, maarte din ito, ngunit mahinhin, matalino, at mabait. Average girl man ito kung isalarawan ng iba, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa kanyang ina, si Emily ang naibulalas niya nang humarap ito sa bintana ng kanyang kotse. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang ngumiti ito. Ang ngiting iyon ang nagbihag sa kanya. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang kumatok ito sa bintana ng kanyang kotse. Para siyang iwan, tinalo pa niya ang pakiramdam na parang natatay. Huminga na lamang siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Nag-poker face siya bago buksan ang bintana, at kagaya ng ekspresyon niya kanina, nagulat rin ito. Nang masilayan siya James tila, bay hindi siya sigurado sa nakikita, pakiramdam din niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ang kauna-unahang lalaki na umangkin ng kanyang batang puso noon, ay nasa harapan niyang muli ngayon. Lihim namang napangiti ang binata na wala ang pagiging blangko ng mukha nito na masilayan and malapitan ang mukha nang hindi makapaniwalang dalaga. Nilinis niya ang lalamunan bago tumikhim. Emily. What a small world. Baritonong saad niya rito sa napakapreskong tono. Hindi niya nais na ipahalata ang epekto nito sa kanya. Ikaw. Ikaw ang magiging amo ko. Paninigurado niya na tinanguan lamang ng binata. Agad siyang napalunok at saka nag-iwas ng tingin. Dahil hindi niya kinakayang makipagtagisan ng tingin rito. Hindi naman magkamayaw ang puso niya sa pagtambol. Ilang taon na kasi ang dumaan ngunit ang epekto sa kanya ng lalaki ay kagayang-kagaya pa rin ng dati. Walang nagbago. Nakabaon lamang sa puso niya at ngayon nasa harapan na niya itong muli at siyang namumutawirin ang pagtingin niya para dito. Good morning po, sir. Nautal niyang bati rito. Napahigpit ang kapit niya sa laylayan ng lumanyang damit nang marinig ang bahagyang pagtawa nito. Para bang musika yon sa kanyang pandinig. Masyado namang formal. Just call me James. Bruskong sambit niya na tinugon lamang ng dalaga ng isang tipid na tango. Call me James. Right here, right now. May otoridad naman doon niya. Nais niyang marinig ang muling pagtawag nito sa kanyang pangalan. Kaya sarak kasi sa pandinig kapag tinatawag siya nito sa mismong pangalan niya. Sa totoo lang ay isinusuka niya ang pangalang James. Dahil sinunod ang pangalan niya sa pangalan ng ama na siyang naging dahilan kung bakit nagpatiwakal ang kanyang pinakamamahal na ina. Ngunit kapag ang babaeng iniibig niya noon at magpahanggang ngayon ang siyang tumatawag sa kanya ng pangalan niya, ay natutuwa siya ganito. Talaga sigurong epekto ng pag-ibig James. Hindi niya talaga mapigilang mautal sa lalaki lamang siya. Nabubulol dinaig niya pa yung batang natuto palang magsalita kapag nasa harapan niya ito, lalo na kapag ilang metro lamang ang layo nito sa kanya. Dinadaga ang puso niya. Nakakapawang talaga ang pag-ibig. Face me muli niyang mandorito, habang pigil ang pagsilay ng pilyo nitong labi. Napipilitan namang sinunod ni Emily ang utos sa kanya ng lalaki. Hindi niya mapigil na kagatin ang ibabang labi, lalo't batid niyang namumula siya. Naging malikot ang kanyang mga mata, na siyang nagpangiti na ng kuluyan sa binata. You're still that innocent girl I've met in high school. Walang nagbabago sa'yo, Emily, sinsero niyang anirito. Gusto niya itong hagkan sa mukha at halikan sa labi. Ngunit hindi naman maaari, dahil wala siyang karapatan. Hindi siya nito nobyo. Pero ikaw, ang laki na ng pinagbago mo.
Hindi ka na ikaw, yung dating payatot na James. Mukha ka ng isang successful na negosyante. Congratulations, James ha. Puri niya rito. Natuwa siya sa laki ng pagbabago nito. Hindi nakapagtataka dahil matalino talaga ang lalaki. Bukod pa roon ay binyayaan ito ng perpektong anyo na maaari mong ikumpara sa mga hot actors sa Hollywood. At patin man ito noong mga high school sila, ay marami pa rin itong tagahanga. Nakatatak sa pangalan nitong pagiging varsity player, binansagan rin noong campus heartthrob. Ngunit hindi nito, yun pinanghahawakan o kahit na ipagyabang dahil para rito ay marami pang mas higit sa kanya. Thanks, Emily. So ano, abante na ako May ngiti sa labing paalam niya rito na tinanguan lamang ni Emily. Nais niya pa sanang makausap ito ng matagal ngunit ang tiyan niya ay nagrereklamo na. Isinara niya na rin ang bintana ng sasakyan at minaniho ang kotse papasok. Matapos igarahe ang Porsche, nakabibili niya lamang ay bumaba na siya. Isinabit niya rin ang sunglasses sa long sleeves na suot. Hindi niya na muna kinuha ang maleta. Maya-maya niya na lamang kukunin kapag nalaman na niya ang nag-aalboroto niyang tiyan. Lumingon siya sa dalaga na agad namang tumalima nang magtagpo ang kanilang mga mata. Did you prepare something for me, Emily? Malumanay niyang tanong nang makalapit na ito sa kanya. Nais niyang malaman kaagad kung may hinanda na ba ito o wala para naman kung sakaling wala pa'y magpapaaral malamang magpaariba. At nakapamulsang muling humakbang papasok. Ngunit nasa entrada pa lamang siya nang bigla siyang napahinto ng matanggay. Malamang matanaw niya sa maliit na batang babae na tumatakbo papalapit sa kanya. O mas tamang sabihin na sa babaeng nasa likuran niya. Nanay, umiiyak na anito bago yumakap sa kanyang ina. Akala ko po iniwan niyo na ako kagaya nung nasa panaginip ko. Sumbong nito sa kanya. Nagsalubong naman ang makakapal na kilay ni James. Nanay, pauli-ulit na tanong niya sa isip. Tila ba kinurot ang puso niya nang kargahin ni Emily ang bata. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng sakit nang tawagin nito ang kargang bata ng anak. Tila ba tinuklaw siya ng ahas. Kung kailan naman nag-cruise ang landas nila ng babaeng noon, pa'y gustong makita, ay saka naman naging huli ang lahat. Inanatili niya ang pagiging malaya dahil sa plano niyang hanapin ito at ligawan. Ngunit mukhang sobra na siyang nahuli. Bumagsak ang magkabilang balikat niya, pati na ang kaninang masigla, at kumpleto niyang pakiramdam, ay bigla na lang rin napalitan ng lungkot at panghihinayang. Ngunit kahit na nasasaktan sa natutunghayan, ay hindi niya magawang iwas ang tingin sa mag-ina. Kabaliktaran ang ibig sabihin ng mga panaginip, anak ko. Hinding-hindi mangyayari na iwanan ka ni nanay. Mahal na mahal kita, anak ko. Kay tahan na po pag-aalo niya sa anak habang hinahaplos ang likod nito. Pinapatakan niya rin ng magagaang nahalik ang tuktok ng ulo nito. Namuo ang pagkahabag sa kanyang inosenteng mukha. Naalala niyang kapatid ang tunay na ina ni Michael. Alam ng kanyang anak ang tungkol sa ina nito. Hindi siya kailanman naglihim sa anak. Lahat-lahat ay sinabi niya ng detalyado. Hindi na kinaya ni James ang mga nasasaksihan, kaya minabuti niyang ang mauna sa loob at agad na dumiretso sa dining aya. Sumunod naman sa kanya ang mag-ina. Meron ka na palang anak, paninimula saad ni James, habang hinihiwa ang stick na si Emily pa mismo naglagay sa kanyang plato. Nakakatawa para sa kanya, dahil para itong asawa niya kung pagsilbihan siya. 6 na taon na rin, may ngiti sa labing tugon naman ni Emily. Hindi na muna kumain ang anak niya, dahil hindi pa naman umano ito nagugutom. Nagpaalam ang bata kay James na kung maaring manood ng cartoons, na agad namang pinayagan ang binata. Ewan ba ni James ngunit sa likod ng sakit na nararamdaman, ay napakagaan ng loob niya sa bata. Para kasi itong munting sugo na inihulog sa lupa, upang maghasik ng kakyutan. If you don't mind me asking, may I ask kung nasaan ang daddy niya? I mean, your husband. Mariin niyang naipikit ang mga mata ng mautal sa huli niyang tanong. Para bang merong bumara sa lalamunan niya, nang itanong ang tungkol sa asawa nito. Napangiti naman si Emily. Ako lang ang mama at papa niya. Proud niyang sabi na ikinakunot ng noo ni James. Pwede ko bang malaman kung papaanong ikaw lang ang daddy at mommy niya? Curious niyang tanong. Gustong-gusto niya talagang malaman ang bawat detalye ng buhay nito. Napabuntong hininga naman si Emily, bago sulyapan ang anak na humahagikik, habang giliw na giliw sa pinanonood nitong Masha and the Bear. Ngunit sasagot pa lang sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ng kaharap niya. Itinikom niya na lamang ang bibig at hinayaan noong kausapin ang kung sino mang tumawag at baka importante. Nagpaalam ito sa kanya na sasagutin lang ang tawag na agad niya namang tinanguan. Bumalik si James ng tahimik. Hindi niya na muli pang inulik ang tanong kanina dahil nawalan na siya ng gana. Tumawag kasi ang half-brother niya
at sinabing binawian na ng buhay ang kanilang ama kani-kanina lamang. Napupot siya sa ama, ngunit bilang anak ay nakakaramdam siya ng sakit. Walang imik niyang tinungo ang silid kung saan meron siyang minibar. Meron kasi siyang insomnia, at ang tanging gamot para sa kanya ay ang kanyang mga paboritong ala. Muling tumunog ang cellphone niya ngunit hindi na niya ito binigyan pa ng pansin. Lalo pa half-brother niya lang naman yon. Hindi niya pagbibigyan ang hiling nitong pumunta siya. Hindi niya kailanman haharapin ang ikalawang pamilya ng ama. Sila ang legal ng kanyang ina, ngunit ginawa sila nitong ikalawa. Nagmistulang kabit ang kanyang ina noon. Nilango niya ang sarili, hanggang sa makatulugan niya, na ang ikalimang bote ng alak na nakakalahati niya pa lamang. Sikat ng araw ang siyang gumising kay James kinaumagahan. Gamit ang kamay ay hinal niya ang mukha. Bumangon na rin siya at saka sinulyapan ang orasan. 9 oras na. Napalingon pa siya sa pintuan ng kwarto niya nang merong kumakato. Ron, malamang roon. Tumayo siya nang hindi man lang nagsusuot ng pang-itaas. Dahil sanay naman siyang matulog ng walang damit. Ay Diyos ko po, agad na napatakip ng mga mata niya. Si Emily nang tumambad sa kanya ang perpektong figura ng lalaking nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Nag-init rin ang mukha niya nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin niya sa matigas na bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Napapangiti naman si James sa naging reaksyon ng dalaga. Agad niya ring nyuko ang nasa ibaba ng kanyang puson. Napapakamo siya dahil naka-boxer shorts lamang pala siya at tuwing umagay nagngangalit talaga ang alaga niya. Ganoon naman ang mga lalaki tuwing umaga, it was normal. Sorry, anya rito. Sinsero siya lalo't nakikita niya talaga ang hiya sa dalaga. Ngunit nakapagtataka lamang dahil para bang unang sulya pa lamang nito sa katawan ng isang lalaki. I'll just make a quick change. Baba ka na muna at susunod na lang ako. Utos niyang mabilis na sinunod ng dalaga. Natatawa na lamang siya dahil nagtatakbo pa ito makalayo lang agad sa kanya. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ng babaeng nagpasigla sa araw niya, ay isinarado niya na muna ang pinto. Naghilamos at nagsipilyo lang muna siya, bago isuot ang pang-jogging niyang damit. Tirik na ang araw, ngunit gusto niyang magpapawis. Masyado siyang na-dry ng gamp na trabaho sa negosyo niya sa States, isama pa ang ilang business trip niya, kaya't gusto niyang langhapin at pagmasdan ang palibot ng kanilang tahimik at disiplinadong subdivision. Good morning po, Sir James. May ngiti sa labing bungad kay James. Ang kite na anak ni Emily. Lumuhod siya upang magpantay sila ng bata. Good morning to you, baby. What's your name? Malambing niyang tanong. Pinisil niya rin ng marahan ang malaman at maputi nitong pisngi. Michael po, Sir James. Bibong pakilala nito sa kanya. Napangiti siya, ginulo ang buhok nito. Napansin niya rin ang uniforme nitong kupas na. Tito Bri na lang. Apasok ka na ba sa school mo? Tanong niya pa na sunod-sunod nitong tinanguan. Nasaan nga pala ang mama mo? Dagdag niya pang tanong nitong inilibot ang tingin sa paligid ngunit hindi niya makita ang hinahanap. Nasa kusina po, Tito James. Hinahanda niya po yung baon ko, sagot nitong ikintango-tango niya. Saan ba ang school na pinapasukan mo at ihahatid na kita? By the way, do you want Tito Bri to be your driver today? Tanong niyang ikiningning ng mga mata nito. Natawa siya at muling pinisil ang pisngi nito. Gusto ko po. Gusto ko po. Tumatalon pang sabi nito. Mas lalo namang napangiti ang binata. Ang plano niyang pagjojoging ay hindi niya na itutuloy. Magpapalit lang muna si Dito ng damit ha. Tapos sabay tayong kakain ng breakfast. Okay, anya rito. Sunod-sunod namang tumango ang bata. Ginulo niya ang buhok nito bago bumalik sa silid. Isang simpleng shirt na maroon at khaki shorts na pinarisan niya ng puting sapatos at sunglasses ang napili niyang isuot. Para sa kanya ay napakasimple lamang ng suot niya. Ngunit nang masilayan ito ng dalagay, para bang na starstruck ito. Gusto naman ng binata ang nakikitang admirasyon sa mga mata ng dalaga. Yumuko siya upang itago ang ngiti sa kanyang mga labi na hindi niya mapigil-pigil. Dinaig niya pa ang teenager na kinikilig. Ramdam niya rin ang pag-init na magkabilang tuktok ng tenga niya. Ay si nanay, nagaganyak. Kurap-kurapet winawarningan na tumigil ito ngunit pilya lamang siyang nginitsyan ng anak, kaya't napapakagat labis siyang nagbaba ng tingin. Para bang inilalako siya nito sa binata. Nahihiya po si nanay, Tito James. Sambit pa nitong muli. Napapatakbo na si James bago humakbang patungong hapag. Sinanyasan niya si Michael na tumigil dahil namumula na ng husto ang mama nito. Maging ang league ay nadamay na sa pamumula. Namiss ko ang scrambled eggs. Come on, join me. Masarap kumain ng may kasalo. Alok niya kay Emily na hindi man lang nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Dito ka sa tabi ko maupo. Little Michael, baling niya sa bibong bata.
Tinapik ni James ang katabing upuan na agad namang sinunod ng bata. Tumabi nga ito sa kanya. Nilagyan naman ni James ang plato nito ng kaunting pagkain, nakakasya lamang sa maliit nitong tiyan. Panay ang kwento ni Michael ng tungkol sa nakukuha nitong mga grades at scores sa eskwelahan. Hindi man ni James kadugo ang bata ay proud na proud siya rito. Nakikita niyang sarili kay Michael. Matalino at higit sa lahat ay kagaya niyang walang kinagis ng ama. Sa kabilang banda naman ay tila ba hinahaplos ang puso ni Emily sa closeness ng dalawa, gayong kakikilala lamang ng mga ito. Parang hindi sila ibang tao kung ituring nito. Natutuwa siya at the same time, may nalulungkot, dahil naibaling ng anak niya, kay James ang pananabik nito sa ama. Kapag na-perfect mo ang test na ibibigay sa inyo ng teacher nyo, may reward ka sa akin, okay? Ililibot kita sa mall at lahat na magustuhan mo ay bibilhin natin. Punta na rin tayo ng Ocean Park kapag may araw pa. Okay ba yon? Nasa harapan na sila ng eskwelahan ang kondisyon ni James. Ang namimilog ang mga matang si Michael. Nasa gilid lamang si Emily, nais naman niyang awatin ang anak. Dahil nakakahiya ngunit hindi niya magawa, lalo't masayang-masaya ang anak niya. Pagdating pa naman sa mga regalo, reward, at iba pa ay nasasabik ng husto ang bata. Talaga po ba, ito James? Paninigurado nitong tinanguan naman ang binata. Yehe, sisiw lang po sa akin ang mga pakis ni Maam. Pagyayabang nito. Para sa batang mataas ang IQ ay talagang sisiw lamang ang mga quizzes ng mga teacher nito. Kung ikukumpara sa ibang libay, malamang kaedad. Parang grade 4 to Emily na ang kaalaman nito. Natawa naman ang binatang ginulo ang buhok ng bibong bata. Binuhat niya si Michael at hinatid pa sa room nito. Laglag naman ng mga panga ng mga dalagang guro, sa makalaglag panty, na figura ng lalaki nang masilayan nila ito. Bae, little Michael ni Tito. Good luck sa kiss, okay, anyang thumbs upan naman ng bata. Ninisyan niya ito bago umalis. Hindi niyo na po sana pinangakuan ang anak ko, sir, at baka po. Sana'y hindi na ni Emily napigilan ang sarili na sabihin, yun sa binata. It's okay. Hayaan mo na lang akong gawin to, Emily. Nangangailangan siya ng kalinga. Natutuwa si Michael sa mga simpleng gifts, kaya hayaan mo na lang. Sagot naman ng binata, na hindi na lamang tinugunan pa ng dalaga. Itinuon na lamang nitong pansin sa labas ng sasakyan. James, paninimula ni Emily. Sinulyapan siya nitong sagli. Nais niyang magpaalam sa binata, dahil kailangan niyang magpaalam sa dating pinagtatrabahuhan, na hindi na siya makakapasok sa isdaan nito. Saglit siyang nilingon nito, dahil focus ito sa pagmamaniho. Magpapaalam lang sana ako kung pwede akong sumagli sa palengke. Kailangan ko kasing magpaalam ng personal kay Sister Mary na hindi na ako makakapasok sa kanya bilang tindera. Nahihiya niyang paliwanag dito. Bumagal naman ang pagpapatakbo ng sasakyan ni James. Saan ba at nang masamahan na kita? Pagpipresenta niyang sunod-sunod na iniling ng dalaga. Naku, huwag na, James. Dahil malansa doon, hindi ka naman bagay doon. Tanggi niya na ikinakunot ng unang binata. Dati rin akong alikabok, Emily. Umangat lang dahil sa nagsumikap ako. Mahinahongan niya. Pero kasi hindi pa rin talaga kumbinsido ang dalaga sa nais nitong pagsama sa kanya. No more BS. Sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo, pinal nitong sabi. Wala na ngang nagawa pang dalaga. Nakayuko lamang siya habang binabaybay ang daan patungo sa pwesto ng ate at suna niya. Kapag sumasabay sa kanya ang binata ay agad niyang inuunahan, hanggang sa maramdaman na lamang ng balikat niya ang matigas na bagay kaya napatigil siya sa paglalakad. Miss naman, tumingin ka sa dinadaanan mo, iritableng wika ng babae na nakabungguan ni Emily. Ay naku, pasensya ka na. Sinserong paghingi niya ng dispensa sa nabunggon ngunit inirapan lamang siya nito. Mapanuya pa siyang sinuri ng tingin sa kanito pinagkrus ang kamay. Makikita mo talaga sa postura ng babaeng na mataray ito. It wasn't her fault. Broskong boses, yon mula sa likod ng dalaga. Napadda pa ito ng kabigin niya sa biwang. It was you, miss. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Nakafocus ang atensyon mo sa cellphone na hawak mo. So don't you dare put the blame on MY woman. May diingan niya sa kaharap na bigla na lang nawala ang pagiging mataray kanina at napalitan ng paghanga. Nagislapan ang malalaki nitong mata na ikinangwi ng lihim ng binata. Kung ilalawan niya kasi ang babaeng kaharap, ay para itong isang sardinas. Pilit na isinisiksik ang sarili sa hapit na hapit nitong suot na hindi naman rito, bumagay bagkus ay nagmukha pa itong butete. Magsasalita pa sana ang babaeng kaharap ng malamig itong tingnan ni James. Sa huling segundo ay binigyan niya ito ng nakamamatay na tingin. Pagkatapos ay walang ano-anong nilagpasan nila ito, habang hawak niya pa rin sa biwang ang naumid na dalaga.
Hindi mo na sana pinatulan pa, Sir James, dahil ako naman talaga ang may kasalanan eh. Hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Tumigil siya sa paghakbang kaya tumigil rin ito. I'm not blind, Emily, nakasunod ang mga mata ko sa bawat kilos mo. Siya ang may kasalanan kung bakit kayo nagkabungguan. Isa pa, hindi ko basta-basta hahayaan ng kahit na sinong matahin ka, lalo't mukha namang binugbog na sardinas. Banat nitong ikinapitik, malamang ikakapit, nangiti ng dalaga, dahil hindi niya akalaing marunong rin itong mamuna ng kapwa. Oh, huwag mong pigilan at baka sa pang-upo mo, yan lumabas. Biro niya ritong nagpawala sa pinipigilan nitong ngiti. Baka naman po pwede niyo na pong bitawan ang biwang ko. Wika niya dahil kanina pang hindi nito inaalis ang kamay sa biwang niya. Oh, sorry, mabilis nitong binawi ang kamay at saka ito napakamot sa batok. Tumango na lamang si Emily at nagpatuloy sa paghakbang. Tuluyan nilang narating ang pwesto ni Tuna. Sinabi rito ng dalaga na hindi na ito makakapasok na naunawaan naman ng babaeng may-ari ng tindahan. Matapos ng pamamaalam sa dating pinapasukang trabaho, ay umuwi na sila ng mansyon. Dumiretso agad si Emily sa kusina, habang si James naman ay sa kanyang silid. Pagpasok niya pa lamang ay bumungad agad sa kanya ang cellphone, na panay ang ring. Napabuntong hininga siya bago kunin ang cellphone. Iniwan niya sa ibabaw ng kama ang half-brother niya, ang tumatawag, at halos mapuno na nito ang call logs niya, sa paulit-ulit nitong pagtawag. Pinakatitigan niya lamang ang cellphone, na patuloy sa pagtunog, hanggang sa ipasya niyang sagutin ang tawag nito. Thank goodness sinagot mo rin, saad ng nasa kabilang linya. Where is it, Ethan? Walang gana niyang tanong. Ibinagsak niya rin ang katawan sa kama, sabay hilo sa kanyang sentido. Ngayon niya lang naramdaman ang hangover. Kuya, sinabi ko naman sa text at sa tawag na wala na si Dad, di ba? Hindi ka man lang ba sasaglit, kahit sulyapan mo lang si Daddy isang beses lang, bro. Please, nasa tono talaga nito ang pagsusumamo sa kanya. Sa mga half-BR brother at half-sister niya, ay tanging si Ethan lamang ang tumatawag sa kanya ng kuya. Ito lang din ang palaging umaapoy, nangangamusta, at kung minsan ay bumibisita, kahit na dinededma niya lang ito. Kaya nyo na yan. Kayo naman ang pamilya ni Tanda, kaya huwag nyo na akong idamay sa mga palabas nyo. Pakisabi sa nanay mo na hinding-hindi ako maghahabol sa mga pera na matandang binawian na rin naman ng buhay. Iyon lang at pinatay niya na ang tawag. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa gali. Grabe ang sakit at pahirap na ibinigay sa kanila ng kanyang ama. Dinurog nito ang puso ng butihin niyang ina, at ni Pisong Kusing ay hindi ito nagbigay, ni ang suportahan siya ay hindi nito ginawa. Kaya anong kadahilanan para dalawin o silipin niya ito, gayong hindi niya, yun ginawa noon sa kanila, habang nagdidildil sila ng asin ng kanyang ina. Nawala lamang ang galit sa puso ni James nang kumatok sa pintuan niya ang dalaga. Ang mayumi nitong binig ay nagbibigay na naman ng bolta-boltaheng kuryente sa buong sistema niya. May ngiti sa labi niya nang bumangon sa kamang hinihigaan. Sinuklay niya ang buhok gamit ang kamay bago buksan ang pinto. Yes, animoy hindi naging mabangis kanina nang salubungin niya ng isang matamis na ngiti ang dalagang nasa kanyang harapan. Agad namang napayuko si Emily dahil para siyang hinihipnotismo. Nadadala siya sa mga ngiti nito na nagpapahina ng kanyang mga tuhod. Ang puso niya na may nagkukumahog na naman at tila ba walang planong kumalma. Nakapaghanda na po kasi ako ng pananghalian, nautal niya pang imporma rito. Mas lalo lamang lumawak ang pagkakangiti ng binata, kaya hindi niya na napigil ang sarili, nakabigin ito at inabot ang baba. Your redness is making me damn crazy, Emily. Can I kiss you? Para na siyang atakehin sa puso. Madiin niya na lang na ipinikit mga mata ng unti-unti itong yumuko, hanggang sa maramdaman niya na lang ang mainit at malambot nitong labi. Napahigpit ang kapit niya sa laylayan ng kanyang damit lalo na nang gumalaw ang labi nito. It was her first kiss at hindi niya alam kung papaanong tumugon. Mahal niya ang lalaki ngunit walang rason upang gawin nila ang nakapanghihinayang nilang pinagsasaluhan. Kaya naman, buong lakas niyang itinulak ito. Malipo, Sir James. Tinatagan niya ang sarili upang masabi lamang yon ng klaro sa lalaking kahara. Sinikap niya ring salubungin ang mga mata nitong punong-puno ng katanungan. Katulong niyo ho ako sa mansyon na ito. Hindi po ako katulad ng ibang mga babae. Hindi rin porkit may anak na ako, ay basta-basta na lang akong bibigay. May dignidad po ako, Sir James, at sana po hindi na ito muli pang maulit. Masakit para sa kanya ang mga salitang binitawan. Isa lamang siyang alikabok, habang ito'y nagniningning na diamante. Kakain na po. Sumunod na lang po kayo sa baba. Nagbaba siya ng tingin, dahil nagbabadya na sa pagbagsak ang kanyang taksil na luha.
Napapasabunot naman sa sarili ang binata. Alam niya mali yung ginawa niya ngunit anong magagawa niya kung iyon ang isinisigaw ng puso niya. Gustong-gusto niyang ligawan ng dalaga at magpakaama sa anak nito ngunit hindi niya napaalam kung maaari bilalot merong totoong ama ang batang si Michael. Pisit na pahilamos na lamang siya sa mukha, matalino siya ngunit natatanga siya sa pag-ibig, bumuntong hiningan na lamang siya. Bago sumunod sa dalaga sa hapag ay namutawi ang katahimikan, tanging tunog ng kubyertos lamang ang maririnig. Hihingi na sana ng sor ang binata nang bigla nilang magpaalam ang dalaga na magwawalis lang muna sa hard. Di napapakamot na lamang tuloy si James sa ulo niya, magpapatulong na lamang siya sa anak nito. Mamaya tama kay Michael siya. Hihingi ng tulong, minadali niya ang pagkain at agad na nagpaalam sa dalaga pupuntahan niya sa eskwelahan si Michael. Tito James, patakbong lumapit sa kanya si Michael na makita siya nito. "Hey little angel, did you miss Tito James?" Malambing niyang tanong rito nang salubungin niya ito ng isang nayakap. Binuhat niya rin ito, "Sobra po Tito, at saka alam niyo po na perfect ko po yung kiss ni Maam, tapos may bigla ang meeting sila. Kaya wala po kaming pasok mamaya." Magiliw nitong sabi na ikinangiti ni James. Dahil mukhang umaayon sa kanya ang panahon, saktong-sakto lang pala ang pagsundo ko sa'yo, anya, sa bata kumain ka na ba? Tanong niyang sunod-sunod nitong tinanguan. "Very good, mahihingan sa sanang pabor sa'yo si Tito James." Niliitan niya ang boses na ikinagitlabain na insa kung ano bang pabor ang gustong hingi ng binata. "Get your bag first din, magpaalam ka na kay teacher." Utos niya muna sa bata na agad naman nung sinangayunan bumaba ito at patakbong bumalik sa room nito. "Ano po bang favor ang kailangan niyo Tito?" Inosenteng tanong ni Michael habang nasa loob na sila ng sasakyan. Kinakabitan ito ni James ng seatbelt. Kasi si nanay mo gali sa akin." Pinalungkot niya ang mukha pati na ang boses. Nais niya kasing kampihan siya nito, childish man, ngunit wala siyang ibang maisip na paraan. "Bakit naman po?" takang tanong nitong ikinakalat ni Brian sa kanyang ulo. Papaano niya nga ba sasabihin sa isang bata ang mga nangyari kanina? Bumuntong hininga siya bago simulan ang pagmamana. "Neo, I like your nanay, kaso ayaw niyo sa akin. Dahil hindi daw kami bagay." Paninimula niya. Iniisip niya siguro na purkit may anak na siya, ay hindi na siya kamahal-mahalan so much, Baby Michael. "At handang-handa naman akong maging super daddy mo. Gusto mo rin ba akong maging daddy?" "Gustong-gusto po, napakabait niyo po, tapos gwapo pa." Masayang tugon nito sa kanya na ikinangiti niya. "Pero Tito James, hindi naman po ako ni nanay totoong anak." Anitong biglang ikinapreno ng binata. What? Gulat niyang tanong. Itinabi niya muna ang sasakyan. Napapakamot naman sa ulo nito ang bata. "Si Mama Grace po ang totoo kong mama, kaso nasa heaven na po siya, kaya sinanay na ngayon ng mama ko." Simpleng paliwanag nito na ikinalaki at ikinaaliw alas na mukha ng gwapong binata. Dinaig niya pa ay nanalo sa loto. Ang puso niya ay parang biglang lumundag sa sobrang saya. Ginagap ni James ang maliit na palad ni Michael, saka yun pinisil-pisil. "Ba gusto mo akong maging daddy?" tanong niya ritong sunod-sunod na tinanguan ni Michael. "Okay, ganito, tulungan mo naman si Tito na mapaos si nanay mo para maging isang happy family na tayo. Pwede po ba yun my little angel?" "Opo, pwede po Tito Daddy. Kailan po ba tayo sisimulan na maging happy family?" "Mamaya na agad, pagdating natin sa bahay." Makahulog ang tugon niya. "Basta i-push mo lang kami ng nanay mo sa isa't isa." "Okay." Sambit niyang sunod-sunod nitong tinanguan na may kasama pang thumbs up ng dalawa nitong hinlalaki. Ginulo niya ang buhok nito bago ibinalik ang sarili sa pagmamaneho. Ngayong malinaw na ang lahat sa kanya, ay wala na magiging rason pa para hindi niya ipakita at ipadama ang pagmamahal para sa dalaga. Tama na ang ilang taon niyang sinayang puso at sarili niya naman ngayon ang pairalin niya. Pagdating nila sa manson, ay takas silang sinalubong ni Emily. "Nanay." Agad na lumapit si Michael sa kanyang ina. "Bakit ka umuwi, anak? Wala ba kayong pasok mamayang hapon?" Kinarga niya ang anak at hinagkan nito sa pisngi. Umiling si Angel bago nito lingunin ang Tito Daddy niyang nakangiti sa kanila na malaki. Kinindatan ito ng bata. Kaya natawa si James dahil napakabata pa nito para matuto ng ganon. "May meeting po kasi sila Maam nanay, kaya maaga po tayong makakapamili." Naman magawang sagutin ni Emily, kaya tumango-tango na lamang siya. "Magpapalit ka na muna, Bobby, sa nanay mo ng damit." Singit ni James. "Samahan niyo na po kami ni nanay Tito Daddy." Saad naman itong mariing tinanggihan ni Emily, ngunit mapili talaga ang kanyang anak. "Palit ka na rin, Emily." Malambing na binalingan niya ang dalaga na malagyan na nito ng pulbos ang likod ng anak. Tumango na lamang ang dalaga. Sa pagpasok ni Faith sa banyo ay nag-appear ang dalawa. "Very good po ba yung ginawa ko Tito Daddy?" mahinang tanong ni Michael. Nagpabuhat rin ito sa kanya na agad niya namang kinarga. "Yes, Bobby, kaya thank you very much." Mahina rin niyang tugon. Hinagkan niya pauno si Michael. Nag-usap pa sila ng mga gagawin mamaya hanggang sa lumabas na ng banyo ang dalaga. Hindi ni Emily maiwasang mag-isip kung ano lalot kaninang nasa banyo siya. Habang nagpapalit ay naririnig niyang nagbubulungan ng dalawa. Panay rin ang palitan ng mga ito ng ngiti. At kung minsan ay nag-aapura pa, may plano pa yatang dalawang toto. Sa isip-isip niya hanggang sa tuluyan nilang marating ang mall na merong 5 palapag na pakalaki at mas ikinagulat niya
Pa ay pagmamay-ari pala ng binatang malaking mal na yon na kanilang pinasukan sunod lamang ng sunod ang dalaga sa dalawa na animoy mag-ama nagtataka pang dalaga kung bakit tinawag ng daddy ng anak niya ang binata ngunit sa huli ay ipinagkibit niya na lamang lalot nakikita niyang masaya ang kanyang anak hindi niya na lamang tatanggapin ang ibibigay nitong sahod sa kanya bilang kabayaran sa mga nagastos nito para sa kanyang anak ayaw mo man lang bang. Pumili ng damit Emily na sa tono nito ang lungkot o mas tamang sabihing tampo. Dahil kanina niya pang sinasabihan ang dalaga na kumuha ng damit at ng kahit na anong magustuhan nito ngunit ni isa, ay wala itong kinuha, may mga gamit pa naman po ako Sir James pagrarason niya, isa pa ay hindi niya kailangan ng mga mamahaling gamit prioridad niya ang kanyang anak, baling gula-gulanit ang damit niya, basta ang anak niya ay hindi James. Pagtatama niya rito ngunit umiwas lamang ito ng tingin nasa harapan sila ng PlayStation kung saan nakikipaglaro sa mga bata si Michael pinagmamasdan lamang nila ito. I won't say sorry sa ginawa ko kanina Emily, mahinang usal niya, nasakto lamang para marinig ng katabi, napabuntong hininga siya. Dahil hindi niya na kinakayang ginagawa nitong pag-iwas sa kanya inabot niya ang palad nito at pilis sa kanyang pinaharap Emily. I love you, pagtatapat niya. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. Ngunit wala itong sinabi. Tila hinahayaan lang siyang ipagpatuloy ang mga dapat na sabihin. First year high school tayo, nang biglang mag-slow mo ang paligid ng bigla kang dumaan. It was love at first sight. Palagi kitang sinusundan ng tingin, you're typical yet special. Palagi kitang ginuguhit kapag walang ibang nakatingin at wala akong kasama. Lahat ng anggulo ng mukha mo, na memorya ko na, napangiti siya sa mga nagawa noong binatilyo pa lamang siya. Denied ko pa nga ang stalker noon. Kapag merong lumalapit sa'yo at nagtatangkang ligawan ka, ay tinatakot ko. Gayon naman ay natawa siya, dahil sa pagiging selfish at seloso noon at magpahanggang ngayon. Kahit na wala akong kahilig-hilig sa pagtatahi, ay pinasok ko pa rin ang kurso na, yun sa drafting makasama't masilayan ka lang. Tuluyang napangiti ang dalaga kasabay ang pagtulo ng luha nito. Pinahid niya yon gamit ang daliri. Mahal kita, Emily. Mula noon at magpahanggang ngayon, we were destined. Dahil si tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magtagpo muli ang mga landas natin. I was planning to find you but fate did its job for me. Ginagap niya ang palad nito at marahan, yung pinisil-pisil. Fee Madrigal, pwede bang manligaw ang isang James Collins sa'yo? Apasa kaya ako sa standards mo, matamis ang kanyang ngiti. May ilan na ring nanonood sa kanila, ang iba'y napapatili, napapalakpak, meron ding nagvi-video. Sagutin mo na yan ti. Hindi gaawin ko yan sa si kuya. Sagutin mo na agad sis. Nga naman, ma'am. Sagutin mo na si sir. Para naman hindi na palaging galit. Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng mga nanonood. Natawa pa si James sa huling narinig. Perfectionist kasi siyang boss. Ayaw niya ng pumapalpak. Sa yes na po, nanay, segundo naman ng maliit na tinik. Hindi nila namalayan ang paglapit sa kanila ni Michael. Napangiti si Emily at masuyong tumango. Para saan pat nagpapakipo siya, gayong mahal na mahal niya rin ang binata. Sapat na ang mga sinabi nito, upang mawala ang pangamba niya. Wala na siyang pakialam kung husgahan man siya ng mundo. Yes. Finally, you're mine, galak na sigaw ni James, at walang pasabing inangkin ang pinananabikang labi na ngayon ay kanya ng nobya. Sinagot man siya nito kaagad ay liligawan pa rin niya ito araw-araw. Palakpakan naman ang mga taong nakikinood. Naging trending din ang video nilang dalawa na umani ng mga papuri at suporta. Ipinagpaliban na lamang nila ang pagpunta sa Ocean Park. Dahil mayroong nais na puntahan si James. Bakit po ang daming tao dito, Daddy Tito? Usisa ni Michael nang pumasok sila sa isang bahay na singlaki lamang ng mansyon ng binata. Napagdesisyonan na ni James na harapin ang ama. Nasa bahay tayo ng papa ng tito daddy mo, anak, si Emily ang sumagot. Call me daddy may Michael. Malumanay na utos si James nang makitang papalapit na madrasta Linda kasama ang mga anak nitong walang kareaksyon, maliban kay Ethan na nakangiti sa kanila. You came, mapanuya ang saad nito sa kanya. Blangko niyang tinanguan ang kabit ng kanyang ama. Sinulyapan pa niya rin ang mga kapatid, at mapaklang kinisihan ng mga ito, maliban lang kay Ethan na napapayak ng tingin. Susulyapan ko lang si Dad, pagkatapos alis na rin kami ng pamilya ko. Don't be threatened, Victoria. Dahil wala akong pagnanasa sa mga yaman, at ari-arian ng lalaking inagaw mo lang naman sa kaibigan mo. Kawawa ka naman dahil sa kahuli-hulihan hindi ka niya nagawang pakasalan. Kabit ka pa rin hanggang sa huling hininga ni Tanda. Mas mapanuyan niyang ani rito, habang tinakpan ang tenga na natatakot na si Michael. Mahigpit rin ang kapit sa braso niya ng kanyang nobya, pigilang galit ng ginang dahil hindi niya nais na maiskandalo kaya, kahit na nagsusumidhi ang galit niya,
ay pinigilan niya at mas piniling tarikuran na lamang ito. Walang imik na umabante sila James at Emily. Huminga ng malalim ang binata nang makita ang amang butot balat na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip na ang amang maskulado, tigasin, guwapo, at successful na businessman ay makikita niyang nakahimlay at butot balat pa. "What happened, Dad?" Mapait na tanong niya kasabay ng pagtulo ng kanyang masaganang luha. "I'm so sorry. Sorry, nahuli ako. I love you, Dad." Hinaplos niyang salamay na siyang humaharang sa pagitan nilang mag-ama. Tila piniga ang puso niya sa nasasaksihan. Pinahid niya ang luha ng umiyak na rin na si Michael. "Daddy, huwag ka na pong umiyak," anito sa kanya na ikinangiti niya. "Hindi na, anak," masuyo niyang tugon kay Michael na ngayoy inaangkin na niyang anak niya. Pagkatapos niya rito sa ama ay asikasuhin niya ang relasyon nila ni Emily sa bata. Magiging biological pa rin sila nito. "Ayos ka lang," nasa sala sila nang lapitan ni Emily ang nobyo. Katatapos niya lang maligo, kaya naman nanunuot sa ilong ng binata ang mabango niyang amoy. Napangiti ito at inayos ang nasa hita nilang anak nila, dahil tuluyan na nilang nakami ang titulo ng pagiging totoong magulang ng mahal nilang si Michael. 1 buwan na rin magmula nang ilibing ang ama ng binata. At gaya ng sinabi niya, hindi niya pinag-interesan ang yaman ng ama, kahit na ipinipili ito sa kanya ng pribadong attorney ng daddy niya. "Very well, love," malambing niyang tugon bago abutin ang labi ng pinakamamahal. "Ang bango mo naman." Namumungay ang kanyang mga mata, kaya't ang dalagay, bigla-bigla na lang namula, agad rin itong kumawala sa halik niya nang kumilos ang kanilang anak. "Hatid ko lang muna anak natin sa kwarto niya ha," paalam nitong ikinakaba ni Emily. Ni hindi na namalayan ang dalaga na wala na pala sa tabi niya, ang anak pati na ang nobyo. Nagitla na lamang siya nang lumubog ang katabing inuupuan. "Love," masuyong tawag ng binata sa kanyang nobya, na batid niyang kay kabahan. Nais niyang iparamdam ang pagmamahal rito ngayong gabi. Ngunit ramdam niya ang takot nito, kaya't hindi niya ito pipilitin. Ipinatong niya na lang ang ulo sa balikat nito, at saka ito niyakap mula sa likod. "Mahal na mahal kita, Emily. Napakasaya ko, dahil sa wakas kasama ko na ang kaisa-isang babae, na bumihag ng puso ko. Sa gitna ng kalungkutang nangyayari noon sa akin, nagagawa ko pa ring umiti dahil sa'yo. Binigyan mo ng kulay ang malungkot kong mundo. Salamat sa pagtanggap, love." Itinapat niya ang lapis sa lig nito. Kita niya ang maliliit na balahibo nitong nagtayuan, kaya imbes na hagkan nito sa lig kagaya ng nais, ay kiniliti niya na lang ito. Napuno ng tawanan sa 4 na sulok ng salas ni hindi nila namalayang magkapatong na pala sila sa kakakiliti sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata na animoy nagkakaintindihan sa mga nais na mangyari. Kitang-kita ang pag-ibig sa mga mata nilang ngayon ay namumungay na. Sabay silang napalunok nang magbaba ang kanilang mga mata sa mapupula nilang mga labi. "I love you," sabay pahalos nilang sabi, bago magtagpo ang may init nilang labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahalang halik na kanilang pinagsasaluhan. Ni hindi na nila namalayan kung papaanong narating ang sariling silid. Basta't ang tanging alam lamang nila, ay pareho nilang pinaparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. "Ano't binayayaan ako ng Diyos ng isang gaya mo gayong puro reklamo ako sa kanya." Napapangiti niyang hinahaplos ang pisngi ng babaeng nasa kanyang bisig na ngayoy mahimbing na natutulog. Napagod ito ng husto, dahil hindi niya tinantanan, hanggat hindi nakakasiguradong makakabuo sila ng ikalawa nilang anghel. "Salamat po Lord sa napakagandang regalo na ito. The best ka talaga." Mahinang usal niya bago hagkan sa noo ang nobya. Ipinikit niya na rin ang mga mata, dahil namimigat na ang kanyang taluka. Kinaumagahan ay naunang nagising si James. Napangiti siya nang bumungad sa kanyang mga mata ang pinakamamahal na babae. Ngunit agad ring napawi ang mga ngiti nang maramdaman na mainit ito. "Love," mahina niyang nyugyog ang balikat nito. Ngunit hindi siya nito sinasago. Agad siyang bumangon at agad na kumuha ng damit sa wardrobe. Kumuha siya ng gamot at tubig. Pinunasan na rin niya ng basang bimpo ang buong katawan ng nobya, upang maibsan, kahit papaano ang mataas nitong temperatura. Matapos mapunasan ay dinamitan niya na ang nobya. Iniwan niya muna saglit ang kinuhang gamot at tubig sa gilid ng lamesa, upang ipaghanda ito ng makakain. Supang tangin niyang nagawa, dahil sa pagmamadali. Dinala niya na yun sa silid nila, at agad na ginising ang nobya. Pinilit niya itong pakainin, pagkatapos ay pinainom niya ng gamot. Hindi nagtagal ay bumuti na rin ang pakiramdam nito. "Pinag-alala mo ako, love. Gustuhin ko mang tumawag ng Yar William kaso nahihiya naman ako. Lalo't first time natin kaya kanilagnat." Anya habang hinahaplos ang mukha ng nobya. Napangiti naman si Emily. Binuka niya ang kamay na ikinangiti nito. Mahigpit silang nagyakap
hanggang sa marinig ang maliliit na tinig ng kanilang anak na nasa labas ng kanilang silid. Gising na ang prinsesa natin, ani ni James bago kumalas sa yakap ni Emily. Binuksan niya ang pinto at agad na kinarga ang kanilang anak. "Good morning anak," bati ni Emily. Anak niya at niyakapian nang ilapit ito sa kanya ng nobyo. "Good morning din po, nanay," malungkot na ani nito, kaya tinanong nila ito kung bakit ito malungkot. "Kasi po nanay, daddy, wala po akong baby sister or brother. Mag-isa lang po ako. Wala po akong kalaro. Gawa na po kayo ng babi nanay daddy." Umiyak na ito ng tuluyan. Nagkatinginan na naman ang dalawa, kasunod noon ang impit nilang tawa. "Tinatrabaho na namin ni nanay ang little Michael natin, so tumahan ka na po," pang-aalo ni James sa kanilang anak. Tumigil naman ito sa pag-iyak at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Talaga po, sabay silang tumango nang may ngiti sa kanilang mga labi. Kaya ngumiti na rin sa wakas ang anak nilang nalulungkot na sa pagiging only child nito. Natapos ang araw na lahat sila'y masaya. Hinanda na rin ni James ang proposal niya para sa babaeng pinakamamahal. Siya lahat ang trumabaho dahil nais niyang paghirapan ang matamis na ng pinakamamahal kung taba niya ang anak. Haya naman pagka-uwi na mag-ina ay nilagyan ni Michael ng piring ang kanyang nanay. "Bakit naman may pinful ka pa anak?" Napapangiting tanong ni Emily habang inaalalayan siya ng anak na maglakad pasulong. "Basta po nanay," ito ang palaging sinasagot sa kanya ng anak, kahit na may ideya na siya sa mga nangyayari. "Nandito na po tayo nanay kaya pwede nyo na pong tanggalin yung blindfold nyo." Excited na tura ni Michael na agad namang ginawa ni Emily. Tumambad sa kanya ang napakagandang hardin. Napupuno ng maliliit na ilaw ang paligid. Meron ding mga bulaklak at iba pang disenyo na hindi niya na maisalarawan pa dahil nakatuon na ang kanyang atensyon sa lalaking ngayon ay nasa kanyang harapan, habang nakaluhod, at may hawak na pulang kahon sa loob, ay merong gintong singsing na ang nasa gitna, ay diamante. Napakaganda, kaya naman ang mga luha niya ay nagsilang lagag dahil sa labis na ligaya. "Oh, James," madamdaming sambit niya ng pawiin ang luha. Nasa gilid lamang nila ang kanilang anak na ngayon, ay may hawak na cellphone. "Emily Madrigal, the most wonderful woman I've ever had my love. Will you accept me for the rest of your life? Will you marry me?" Tumulo ang luha niya, dahil sa sobrang saya ng tumango ito. Napangiti siya at agad na isuot sa daliri nito ang singsing na siya pa mismo ang pumili. Tumayo siya at agad itong hinalikan sa labi. Tumugon si Emily, kaya pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Ang bata namang nasa gilid nila ay nagtakip kunwari ng mga mata. Natawa na lamang sila. Isang buwang paghahanda sa kanilang kasal at tuluyan nilang binitawan ng pangako sa isa't isa sa harapan ng altar. Ilang araw pa ay natanggap na rin nila ang pinakahihintay nilang biyaya, galing sa Diyos, ang kanilang ikalawang anghel si Blake. Mas lalong namutawi ang saya sa kanila nang muling magbunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi man naging maganda ang mga naranasan nila sa buhay noon, ngunit hindi yun naging hadlang upang sukuan nila ang hamon ng buhay. Ngayon ay malalaki na ang kanilang tatlong anak, at ngayon din ay sinselebrete nila ang ika-anibersaryo ng kanilang pagiging mag-asawa. Wakas. Faye, Emily Nora, Grace Angel, Michael Bryan, James Dr. Yar William Kapitan, Captain John Vin, Ethan Nelly, Ava A. Tuna, at Mary Madrasta, Madrasta Linda.